Tinawag na Emerald Isle ng Caribbean, naging paraiso ang Montserrat hanggang binago ng apoy at abo ang kapalaran nito. Halos 3 dekada na ang nakalipas, muling sumabog ang bulkan ng Soufriere Hills matapos ang mahabang katahimikan. Binago ang Montserrat at sinunog ang kabiserang Plymouth sa ilalim ng makapal na abo. Sa paglalakbay na ito, natuto ako mula sa mga lokal na eksperto at nakapanayam si David Lee, ang maalamat na direktor. Dahil sa kanilang kaalaman, sinimulan ko ang 3 bahaging dokumentaryo tungkol sa Montserrat at exclusion zone nito. Sama-sama nating tuklasin ang guho sa ilalim ng abo ng bulkan, alamin ang mga kwento ng buhay at pagbabago, at maranasan ang lugar na dating pinanahanan ng tao at muling binalikan ng kalikasan. Ito ang Montserrat, isla kung saan matapang namumuhay ang mga tao sa anino ng bulkan. Pagsapit ng 1632 ang mga Ingles, matibay nang naitayo ang kanilang watawat at nagtayo sila ng mga pamayan. Ang karamihan ay tinirahan ng mga Irish na indentured servant na nagtrabaho sa taniman ng tabako at indigo. Sa panahong ito, nagkaroon ng maikling ugnayan sa pagitan ng mga European na nanirahan at ng mga katutubong naninirahan sa Caribbean. Sa di maliwanag na dahilan, pagsapit ng unang bahagi ng taong 1700, nawala sa kasaysayan ang mga orihinal na taga-isla at nagbago ang kapalaran ng isla. Kasabay ng pag-usbong ng mga plantasyong asukal, nilinis ang mga lupain para sa tubo at nagbago ang tanawin ng Montserrat. Ang gimbarko liliping Aprikano ay sa pilitang dinala upang magtrabaho sa mga plantation na ito at agad silang naging karamihan sa mga naninirahan sa isla. Nang ipagbawal ng Briton ang pagkaalipin, nagkaroon ng malalang krisis sa ekonomiya ang Montserrat. Umalis ang maraming may-ari ng plantasyon, iniwang marupok ang ekonomiya ng isla na pinahirapan ng utang, sakit at kalamidad. Ngunit nanaig ang katatagan, matapos ang ilang beses na pagkabigo, muling umunlad ang ekonomiya ng Montserrat. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, sumikat ang industriya ng dayap at ginamit ito sa pabango, sabon at mamahaling produkto na tinangkilik mula London hanggang Shanghai. Dahil dito, tinawag na may pagmamahal ang Montserrat na Emerald Isle ng Caribbean at naging paraiso ng turista sa ika-20 siglo. Noong taginit ng 1995, handa nang ipagdiwang ng Montserrat ang pagbangon matapos ang pinsalang dulot ng Bagyong Hugo. 6 na taon ang lumipas. Nagbigay ng pag-asa at pag-unlad ang mga bagong kintab na gusali gaya ng makabagong ospital at punong tanggapan ng pamahalaan. Lalo na sa masaganang timog na bahagi, walang kamalay-malay sa nalalapit na pagputok ng bulkan na magbabago sa kanilang kapalaran. Nagsisimula ang aking paglalakbay sa pagsakay sa isa sa pinakamaliit na eroplano na nasakyan ko. Tayo lang ba ang pupunta roon ngayon? Hanggang 7 tao lang ang kasya dito. Nagawa mo na ito. Sige. Sana. Masaya ako na sasama kami sa'yo. Hindi ko maiwasang kabahan habang naghahanda akong sumakay. Ngunit agad akong nasabik ng malamang dadalhin ako ng maliit na eroplanong ito sa Montserrat. Isang bulkanikong isla na may kwentong kakaiba sa lahat. Sa loob ng Lesser Antilles, matatagpuan ang maliit na paraiso sa Caribbean na Montserrat, isang isla na hinubog ng makapangyarihang puwersang heolohikal. Ipinanganak mula sa paggalaw ng South America Tectonic Plate sa ilalim ng Caribbean Plate, ang Montserrat ay isa sa ilang bulkanikong isla na matayog mula sa dagat. Sumasaklaw ng isang payak ngunit masiglang 100 kilometro, ang isla ay nagpapakita ng sarili nito sa kapansin-pansing kaibahan. Ang lunti ang timog na dulo nito na pinayabong ng masaganang bulkanikong lupa sa ilalim ng anino ng napakalaking bulkang Soufriere Hills ay kitang-kitang naiiba sa mas tuyo at mas batong lupain ng Hilaga. Ang kasaysayan ng Montserrat ay libu-libong taon na, pinatunayan ng mga arkeolohikal na tuklas na may tao na rito 5,000 taon na ang nakalipas. Mga 2,500 taon na ang nakalipas, posibleng naglakbay ang unang nanirahan mula Venezuela, dala ang kaalaman sa pagsasaka, pangingisda, paggawa ng palayok at tradisyon ng kalakalan na nag-uugnay sa Montserrat at mga kalapit na isla.
Pinangalanan ng mga unang nanirahan ang isla na Aliraguana, ibig sabihin ay lupain ng matinik na palumpong at iniwan nila rito ang kanilang bakas ng kultura. Tahimik na lumipas ang mga siglo hanggang noong 1493 dumaan si Cristoforo Colombo na namangha sa matatarik na tuktok ng isla na kahawig ng mga bundok ng Montserrat sa Espanya, kaya ipinangalan niya rito ang pangalan nito ngayon. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dito ba kayo nakatira? Wow, yan ay isang espesyal na paraan para makauwi. Salamat. Siya ang maestro. Kung pupunta kayo sa Montserrat, kunin ninyo siya. Pagkatapos kong dumaan sa immigration, mainit akong sinalubong ng aming mga host na sumundo sa amin at naghatid sa amin sa aming tutuluyan. Ako si Clover. Oh! Ikinagagalak kitang makilala, Clover. Ikinagagalak kitang makilala, Steve. Habang nagmamaneho kami, ibinahagi ng aming host ang mga kwento tungkol sa kanya at sa kanyang asawa na siya lang ang tao na nagdaong sa mapaminsalang pagsabog ng bulkan sa Montserrat. Siya mismo, sa mahabang panahon. Nagsimula ang lahat sa isang amoy sa hangin. Noong isang mainit na araw ng Hulyo noong 1975, ang hangin sa timog ng Montserrat ay may halong amoy ng asupre. Kumalat ang mga bulong ng takot. Nagising ang bulkan, nagsimulang tumaas ang mga ulap ng abo at singaw mula sa tuktok ng bulkan. Mahigit 1,000 tao ang nag-empake at umalis, nagtayo ng pansamantalang silungan sa Hilaga. Dumating ang mga siyentipiko at mamamahayag ng maramihan. Nagtayo ng pansamantalang obserbatoryo at ngayon ay nakatutok na ang mga mata sa puso ng isla. Noong Agosto, sunod-sunod na lindol ang yumanig sa ilalim ng bulkan. Tama. Sa simula, nagkaroon ng mga phreatic na pagsabog na malamig na uri ng pagsabog. Sumasabog ito pataas sa hangin, may itim na ulap. Bababa ito ayon sa direksyon ng hangin, papunta sa klemat at magpapadilim ng husto roon na hindi mo na makikita ang kamay mo. Isang palatandaan. Malamig ang mga iyon, walang nasaktan, walang napinsala, pero ilang beses na naging madilim ang bayan. Empacatives, nagkaroon ng prosesyon ng mga sasakyan na lumalabas ng bayan pagkatapos mangyari iyon at pagkatapos inilikas nila ang lahat ng tao. Sabi nila, dalhin mo lang sipilyo at pamalit na damit. Ilalagay namin kayo sa tent, simbahan o paaralan at ibabalik pagkatapos ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi na sila sa kanilang bahay. Pagkatapos na ulit ito. Noong Agosto 21, isang malakas na pagsabog ang nagtaas ng ulap ng abo sa himpapawid. Pagsapit ng katapusan ng Setyembre, nagsimulang lumaki ang isang dome ng tumigas na lava, parang palto sa balat ng bundok. Noong unang araw ng Disyembre, inutusan ang kabisera na lungsod, Plymouth, na lumikas at nagpatupad ng curfew. Kinabukasan, bumagsak ang bahagi ng lava dome. Dumating ang unang pyroclastic flow, isang nakakasakal na bugso ng napakainit na gas, abo at pinulbos na bato. Bumulusok pababa, mas mabilis pa sa sasakyan, halos walang ingay o makita, hanggang huli na ang lahat. Ang mga bugso ay umaabot sa lampas 1,000 Celsius at hindi lang nanununog kundi binubura lahat ng madaanan. Pangatlong beses, ika-3 ng Abril noong 97, ganun ulit ang nangyari, pero hindi ka na bumalik. Ang sumunod ay hindi lang isang pagsabog, kundi mga taon ng matinding galit. Sa bawat pagkakataon ay nagdulot ito ng mas mapanganib na pyroclastic flows na bumaba sa mga gilid ng bulkan, nagpatumba ng mga kagubatan at pinakuluan ang dagat. Nilamo ng buo ang mga baryo, lalong lumawak ang evacuation zone. Libo-libo ang napilitang lumikas pa Hilaga, nagsisiksikan sa mas maliit at desperadong bahagi ng isla. Kaya lahat ng mga gamit ay nandoon, lahat ng telebisyon, mga litrato sa pader at ang ref at lahat ng mga gamit ay nandoon pa rin. Grabe. Dahil wala talagang nakabalik doon para subukang kunin ang alinman sa mga iyon. Kung titingnan mo ang town hill sa taas ng bayan pataas sa Clements, iyon ang Marangya. Alam mo, doon nakatira ang mga abogado, doktor at iba pang professional sa mga luma at magagandang kolonyal na bahay. Nandun din ang bahay ng gobernador. Sira-sira na ngayon, pero dati ay napakaganda, napakabongga at may mga balkonahe sa paligid. Doon ginaganap lahat ng pagtitipon at kasiyahan. Nang kinailangang lumikas, gaano ka nalungkot na mawawala ang mga tindahan mo tulad ng tindahan ng libro at iba pa? O inilabas namin lahat ng gamit. Dito na talaga kami nakatira simula pa noong 1980. Nang umalis kami, hindi naman talaga kailangan dahil may mga taong pumunta at tumira rin sa amin.
Nagpatuloy kami ng ilang tao dahil lahat gustong umalis ng bayan. Tapos may mga mabubuti kaming kaibigan na kinailangang lumikas, kaya tumira muna sila sa amin hanggang makapunta sila sa England o sa sarili nilang lugar. Pero hindi namin kailanman kailangan lisanin ang tindahan. Inilabas namin lahat ng libro, gamit ng simbahan, instrumentong pangmusika at sound system, lahat ng pinagsimula namin. At meron pa rin kami ng ilan doon, medyo luma na ngayon pero gumagana pa rin. Sumapit ang ika-25 ng Hunyo. Rumaragas ang agos mula bundok ang lumamon sa siyam na baryo at pumutol sa pangunahing kalsada. 22 namatay, karamihan ay magsasaka na di pa umaalis sa mababang bahagi ng bundok. 9 pa ang nailigtas sa dilim pero may ilan na sunog at di na makilala. Pagkalipas ng 6 na buwan, Desyembre 26, sumabog ang bulkan. Malaking pagbagsak ng lava dome ang nagdulot ng lateral blast na bumiyak sa bundok. Sinundan ito ng tsunami, hindi na muling magiging gaya ng dati ang timog ng Montserrat. Kaya't mabilis akong tumatakbo palabas sa pangunahing kalsada at mula sa una kung ano ang tawag nila, Christianari Lapelli na mga maliliit na bola ng abo. Bumabagsak sila at tumatama sa windshield kaya ginamit ko ang wiper. At sa loob ng ilang segundo, sobrang dilim na. 52 segundo. Ibig kong sabihin sobrang dilim at mainit. Kidlat sa lahat ng lugar, ngunit hindi ito bumababa, dumadaan lang sa ibabaw. Sa lahat. Dahil may positibo at negatibong karga ang mga particles sa pagsabog at nag-i-interaction sila, kaya nagkakaroon ng kidlat na tumatama at tumatalbog sa lahat. Wow, see? Nandito yan. Grabe. Ang footage na yan ay nasa mamahaling paraiso. Ano to? Ito ang buong kwento ng pagsabog, siyang pinagsama-samang siyam na video. Wow. Sa iisa. Yung bagay na yon ha? Well, at ito rin ay isang VA USB-C at isang USB. Ang ganda talaga. Pwede mo itong isaksak sa laptop mo para marinig ang buong kwento. Nandun na ang pinakamagagandang bahagi ng 400 oras ng mga bagay, kaya sulit talaga ito. Magkano? Bibili ako ng isa. $20 sa US. Salamat kay David Lee sa pagpapahintulot na magamit ko ang ilan sa kanyang archival footage. Kung nais ninyong makita pa ang iba niyang documentation, inirerekomenda kong basahin ang kanyang bagong libro, Through My Lens. At ang documentary niyang The Price of Paradise. Nagbibigay ng tapat at personal na pagtingin sa kasaysayan ng bulkan sa Montserrat. May mga link sa ibaba ng description. Nagpunta kami sa Montserrat Volcano Observatory para kapanayamin si Professor Ryan at mas maintindihan ko ang tungkol sa mga bulkan. Masusing pinag-aralan ito kaya may mga siyentipiko mula sa iba't ibang bansa na pumupunta rito para makipagtulungan at tingnan ang iba't ibang aspeto. Ipinaliwanag niya kung paano nabubuo ang pagsabog, mga haligi, pyroclastic flow at kidlat mula sa abo sa ulap ng pagsabog. Nagsimula ng magkidlat sa haligi ng pagsabog. Kahit na may ganitong siyensya, sinabi niya sa amin na ang unang pagsabog ay ikinagulat pa rin ng mga tao. Dati may malinaw na pagitan ng pananaliksik at kaalaman ng publiko. Ayon sa agham, malinaw na naintindihan na buhay na bulkan ito at maaari pa itong sumabog muli. Parang hindi ito gumaang kamalayan ng mga tao at pulisya ng gobyerno. Sa loob ng observatory, parang nasa sci-fi na video game talaga ang pakiramdam. Ang ganda ng opisina nyo. Gusto ko lang mag-relax dito. Ay, grabe. Dati sinusubaybayan nila lahat gamit ang rolyo ng papel bago nagkaroon ng digital na sistema. Grabe, mas maganda talaga ito para sa pag-iimbak ng datos mo sigurado. Yan, ang lumang seismograph. Mula nung 1975 hanggang sa tingin ko 2,000 at siguro 5 o higit pa, naka-imbak pa rin lahat ang mga iyon. Ipinapakita ng mga screen ang real-time na tibok ng init at nakita namin ang pinakasensitibong seismometro nila, yung pinakamalapit sa bulkan. Nade-detect nito kahit may hinang lindol. Nakilala namin si Venus, technician ng seismiko. Trabaho niya i-decode bawat pagyanig para malaman kung sanhi ito ng gas, magma, tectonic na pressure o simpleng bitak sa bato. Sanhi ito ng mga lokal na lindol. Kung may panganib, siya ang nagbababala. Si Venus ang tagapagbantay natin. Pagkatapos, meron silang nakahandang buong emergency protocol.
Kapag mataas ang readings, inaalerto ang pulis, tumutunog ang sirena at naglilikas ang lahat. Seryosong usapan ito. Interesado talaga ako sa mga bahagi ng Plymouth na hindi pa nagagalaw at sa kalagayan nito. Sa Zone 5 yan. Kung gusto mong pumunta, kailangan mong kumuha ng pahintulot. Kailangan mong pumunta sa DMCA. Kapag sinabi mong pupunta ka doon, madalas sagot nila di pwede. Helicopter lang ang paraan para makapunta sa Zone 5. Tama? Gumagamit kami ng helicopter papunta sa iba't ibang lugar. At ang gagawin namin ang dapat gawin tulad ng pagkuha ng sukat gaya ng gas flux mula sa helicopter. Maraming salamat paalam. Maswerte ka, bihira makipag-usap si Venus sa tao. Nakakatawa siya, maganda siya. Oh, ayos kami. Ayos kami, oh. Ibubuod ko ito. Kakatapos lang nating marinig ang buong kwento mula kay David Lee at ang kanyang karanasan sa mga pagsabog, pagkasira at ang agham sa likod ng magulong bulkan ng Montserrat mula kay Dr. Ryan. Tara na sa mismong lugar kung saan lahat ito nangyari. Ang Exclusion Zone A ay mahigpit na binabantayan at halos imposibleng pasukin. Sa tulong ng aming gabay, nabigyan kami ng bihirang pahintulot galugarin ang bahagi ng ipinagbabawal na lugar. Isa akong nagugutom na musikero. Sige. Magaling talaga kami dyan. Ngayon, syempre, itinuturing ko ang sarili ko na parang isang embahador siguro ng isla. Narito ang anak ni Sonny David. Ngayon, papasok tayo sa pinaka-restricted at misteryosong bahagi ng isla. Dating masiglang komunidad, ngayon natabunan ng abo at katahimikan, ngunit mula rito ay sumibol ang industriya. Sa lambak na ito nagtipon ang mga material mula sa bulkan at nagsama ang batong buhangin. Ito lang ang industriyang nagmula sa pagputok ng bulkan sa isla. Dahil sa espesyal na pahintulot at may escort mula sa Volcano Observatory, nakalusot kami sa checkpoint. Nagtatrabaho ang babaeng ito sa gobyerno at nagre-rehistro sa amin sa pagpasok at paglabas para matiyak ang aming kaligtasan. Wow, binigyan kami ng walkie-talkie. Kailangan ding isara ang mga bintana ng mga truck na dumaraan dito. Tinitiyak ng gobyerno na natutunton ang bawat sasakyang papasok sa zone. Binigyan kami ng walkie-talkie na siyang tanging paraan ng komunikasyon kung may mangyaring masama. Salamat sa Ralena na kantabay. Di ako makapaniwala paano kami nakalusot. Sabi ng aming gabay, tahimik ang Soufriya Hills ngayon pero hindi ito dapat balewalain. Kita mo ba ang karatula? Nasa exclusion zone na talaga tayo. Dumadaan tayo sa kalsadang ito na diretso papunta sa Plymouth. Grabe talaga ang karanasang ito mga pare. Iilan lang ang makakagawa nito. Dadaan tayo sa post office pero hindi mo ito makikita dahil nasa kaliwa lang natin. Pwede tayong maglakad at makakakita tayo ng tanawin ng maayos, pero pagkatapos ay pupunta tayo sa mas lantad na lugar. Kaya ito yung post office at nandito mismo ito. Yung gusaling yun, eta yung gusali, yan yun. Grabe yun. Kaya nandito lang ang mga gusaling ito. Pare, ngayon, nasa ilalim na natin sila at literal tayong naglalakad sa ibabaw nila. Ang weird tumayo sa gitna ng isang ghost town pero ang lupa sa ilalim ng mga paa mo dati ay puso ng isang kabisera. Ipinaliwanag ni Sony na bago pa noon, walang nakakaalam na bahagi ng isang ACT volcanic system ang isla. Akala nila nasa ibang lugar ang bulkan at nagkamali sila. Lumaki, bumagsak at muling lumaki ng ilang beses ang dome na yon. At nang sumabog ito sa huli, binura nito ang Plymouth sa mapa. Ang buong Montserrat ay puro bulkan. Pero wala kaming kaalaman na sa totoo lang may bundok na tutubo mismo sa ibabaw ng mga ulo namin. May mga gusali pang buo pero natabunan na ng 10 hanggang 15 talampakang pinatigas na abo. Alam ko, narinig ko na. 4 na palapag ang gusali pero kalahati na lang ang natira. Ay grabe, kita mo talaga. Ngayon parang 2 palapag na lang ang gusali. Dati, buong plaza ito na puno ng tindahan at apartment. Dito bumababa ang tao para mamili kaya naging aklatan ito. Ginawa nila ito pagkatapos, agad-agad matapos ang bagyong Hugo. Nakakalungkot talaga. Isipin mong bagong bukas ang negosyo mo tapos tinamaan agad ng sakuna. Dati isa ito sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Ngayon abo na lang. Walang mga karatula, walang semento. Walang indikasyon ng dating bayan dito hanggang sinimulan kong magmasid. So mga kaibigan, dito ay tinatawag na Flora Fountain Hotel at may dahilan kung bakit ganun ang pangalan dahil may maganda silang fountain sa gitna mismo ng lugar na ito. Nakakamangha makita, dati itong parang 3 palapag na hotel pero dahil sa maliit na kwarto sa itaas pwede na ring sabihing 4 na palapag ito. Dati siguradong masarap pumunta rito. Ngayon tingnan mo na lang, sa ibaba nandun ang restaurant, katabi ng hotel.
Dati may gasolinahan ka pero ngayon nakabaon na ito sa ilalim ng lupa at di na makita. Ito ang pangunahing gasolinahan dito na pinupuntahan ng lahat para magpakarga. Nilibot ko ang paligid ng ari-arian at sumilip sa bintana ng bawat gusali. Gusto ko sanang mag-ikot pero malinaw na bawal, sabi ng kasama ko. Delikado at mahina ang mga estruktura kaya mapanganib pumasok. Sa grocery store, tingnan mo kung gaano karaming buhangin ang nandito. Tingnan mo yan, ayun ang kariton. Itong maliit na bintana dito ay pwede kang sumilip sa opisina ng Supermarket. makikita mo dyan ang epekto ng acid rain sa rebar. Ano ba yan? Acid rain? Ayokong dumaan dyan. May acid rain kapag sumasabog ang bulkan. Anong ingay yon? Maling alarma lang pala, araw-araw pala nila itong pinapatunog para masigurong gumagana pa. Walang nangyaring seryoso, may mga puno nang tumutubo sa bubong ng mga gusali ngayon. Mukhang isa na namang opisina. Makikita mo lahat ng mga papeles sa mga cabinet at drawer, pero pwede ka pa ring magpatato ng halaman. Hindi naman ako masyadong maitim. Kumakapit ang sa kulay ng braso mo. Teka lang, nandyan pa. Oo, pero ito talagang kapansin-pansin. Gusto mong abusuhin ng kaibigan mo, ikaw ang gumawa. Sige, may konting alitan ngayon. Okay lang, maganda yan. Maliwanag yan. Nasa tribo tayo ngayon. Oo. May pareho na tayong tattoo. Galing sa halaman. Ayos yon. 2 oras pa tutubo na ang puno dyan. Alam mo yung mga konkretong gusali na ito ay parang yung mga nasa Japan gaya ng Battleship Island. At astig ang itsura ng hagdang yan. Mukhang may bintana dati dyan, tignan mo yan. Huwag kang uminom at magmaneho. Oh, may alcohol ba yan? Oo, marami. Hindi. Kukuha pa ako. Oh, pakiusap. Mukhang masarap yan. Ang sarap ng inumin nito, tingdam bro. Gusto mo rin ba? Wow, sige. Mukhang sinauna, parang kinuha mismo mula sa Zelda. Na-renovate na ang simbahan sa mga nagdaang taon. Itong harapang bahagi na nakikita mo ngayon ay itinayo noong 1930 at makikita mo pa nga ang petsa dyan mismo. Pero ang likod nito ay mula pa noong 1660 nakakabaliw talaga. Ngayon, bawal na tayong maglakad doon. Sa tabi mismo ng simbahan mayroong lapida. Kaya sa tabi mismo ng simbahan may maliit na libingan. Dito, makikita mo pa ang ilan sa mga lapida. May isa doon, isa pa doon. Nakakalungkot lang makita na ito ay nakalimutan na. Halos hindi mo na nga ito makita ngayon. Oh, hindi mo na rin mabibigyan ng respeto or anuman. Makikita mo pa ng kaunti ang pangalan ng tao na nakasulat doon. Pero nakikita ko rin na parang may malaking lapida doon sa bandang likuran. At nakakalungkot, maraming abo mula sa bulkan ang naipon at tuluyang tinupok ang mga iyon. Sigurado akong mas marami pang mga lapida dito sa paligid, baka daan-daan pa. Tingnan mo yan. Sa tingin ko, nagkaroon ng acid rain dito at natanggal ang pintura mula sa kampana. Tapos yung pintura ay nagsimulang tumulo pababa sa gusali. Paglabas, tila lahat ng kaluluwa ay naroon. Kaya nakita mo yon. Kailangan talaga naming iulat na nakalabas kami doon ng buhay. Kaya pabalik na kami ngayon sa ano nga ulit tawag doon? Siguro Richmond o Plymouth. Oo, kaya pabalik na kami sa Richmond Hills para kumuha ng dagdag na materyales at drone shots. Maganda ang tanawin at mga bahay dito at mabilis ang access papuntang Plymouth. Oo, at ang Richmond Hill ay isang napakagandang lugar, Terhan. At baka narinig mo na tinawag ito ng ilan na Richmond Hill. Richman, gets ko oh. Pero syempre, hindi naman lahat dito ay mayaman. Pero alam mo na, medyo social dito at doon at may kaunting karangyaan. Syempre. Oh, ayos. May malaking hotel daw dito o kung ano man. Ang Monstrance Springs Hotel ay isa sa 2 premium na hotel sa isla. Sige. Itong isa ay may magandang tanawin mula sa pool deck at tindahan ng mga regalo. Makikita mo na, dati bawal kaming pumasok sa mga gusali pero buti na lang nagbago na yon. May parte ng lugar isang abandonadong hotel na pinayagan kaming pasukin. Malapit yun sa tennis courts nila, may bar sa tabi ng beach. Minsan may dinadala kaming tao na nagamit ang hotel nun at nakakalungkot para sa kanila. Sigurado ako, kakaiba ang lugar na yon.
Kaya ang larawang ito ay galing sa pasukan na nadaanan natin kanina nang makita ang karatulang Montserrat Springs. Literal kaming naglalakad pababa sa mga hagdan kung saan dati nag-check-in ng mga tao. Grabe, tingnan mo lang ang mga antas ng lupa. Nakatayo pa rin ang front desk. Sa tingin ko dito lumalabas dati ang resibo. At tingnan mo yung menu ng pagkain dito mula sa restaurant na meron sila. Pero tinanggal na ang mga pahina. At aakyat ka dito. Mukhang dati lang itong pasilyo. Ang tinatapakan natin ay di lupa. Ito ay abo mula sa pagsabog. Mula sa bundok. Oh, galing ito sa bundok. Pumasok dito sa loob na talagang nakakabaliw. At ngayon naglalakad na tayo papunta sa silid kainan. Grabe, dito pala kumakain ng mga tao. Pero maganda ito nung araw. Malamang may mga bintana sila noon na tanaw ang magandang tanawin dyan. Nakakalungkot lang, marami nang nasira dito. Dito nila nilagay ang buffet at sa kanto naman ang bar. Wow, ito rin pala yon. Oo, ito rin yung parehong anggulo ng kuha. Kita mo pa nga kung saan pwedeng nandun yung bagay. Grabe, pare, ang lupit nun. Ayan na yung gusali. Makikita mo pa rin gaya ng mga biga dito. At sa tingin ko, ang pangalawang litrato ay itong pool at nandyan lang yan sa kanto na to. Dahil ang hotel ay literal na nasa harap natin ngayon. Isipin mo na lang na lumalangoy ka sa pool at ito ang tanawin mo. Tara na, kaya kilala ito bilang isa sa pinakamahusay na hotel dito. Grabe, ang galing nito. Yung mga gusali sa harap ay abandonado at makikita natin ang Plymouth sa ibaba. Ngayon, sa itaas ng mga hagdang ito ay ang mga silid panauhin o mga tinutuluyan kung saan nananatili ang mga tao. Medyo madilim. Magaganda talaga ang mga silid dito. Ibig kong sabihin may malaki kang kwarto agad pagpasok mo pa lang. Heto ang banyo. Katabi nito ay may maliit na balkonahe. Ngayon tanaw mo na lang ang mga sobrang laking puno. Siguro, alam mo na, madali mo lang pagsamahin ang dalawang kwartong ito kung may malaking pamilya kang magbubuk. At halos pareho lang din, magkapareho sila, magkaibang direksyon lang ng mga banyo doon. May balkonahe rin, tiningnan ko lahat ng kwarto, pare-pareho lang sila pero itong isa ang pumukaw ng atensyon ko. May mga taong nagsusulat gamit ang abo dito. Tingnan natin kung mababasa ang mensahe, sabi dito. Tapos, meron tayong Slidina at Shane, maaring pangalan ng mga taong sumulat nito. May mga ilaw pa rin sa kwartong ito. May aircon din ito. Biglang sumara ang pinto dahil sa hangin, kaya nagulat ako. Sa palagay ko, mauulit pa ito. Hangin lang yon. Pare, pwede mong mapagkamalang multo yon. Oo. Sige, pupuntahan ko na yung ibaba, sabi ng mga kasama ko. Parang kamukha rin daw ng taas na pinuntahan natin pero dito sa baba may aspalto. At kailangan mo na ring mag-ingat sa ulo mo ngayon. Meron akong tinaasan ko ng husto ang ISO ng camera ko dahil sobrang dilim pero maganda pa rin ang resulta. Wow. Tingnan natin ang kwartong ito. Tingnan mo, naapektuhan ito ng pag-ulan ng abo. Natakpan na talaga ito. May napakalaking pugad ng putakti sa loob ng cabinet na ito. Masaya akong mag-explore ngayong taglamig. Parang puti ito dati at yung iba ay medyo mapula. Hindi ko alam. Pula lang isang side. Tingnan mo naman ang tanawin. Grabe pare. Ang ganda talaga nito. Gusto ko kung gaano kataas ang lahat dito. Tingnan mo, may mga taong nagsulat ng pangalan nila dito sa maalikabok na sliding door. At tingnan mo itong balkonahe, ang laki talaga. Ayan ang kusina. May takore ka pa rin ba ng tsa? Heto na lang ang natira sa ref. Gusto ko talaga ang ayos ng lugar na to, parang loft ang dating.
Ito ang isa sa mga kwarto. Akala ko buto ito nung una. Hindi na ito gumagana tulad ng dati, noon? Kailangan mo ng bagay. Baka kailangan mo munang dilaan kamay mo, tol. Tama. Masyadong mahirap. Habang papatapos na ang araw, pumunta kami sa sentro ng muling pagsilang ng Montserrat. Dito muling bumangon ang mga tao at sumibol ang pag-asa sa kabila ng trahedya. Ang lugar na ito ay kakaiba. Hindi ito pangunahing ari-arian dati, pero ito lang ang magagamit ng gobyerno. Nagbigay rin ng kaunting pondo ang European Union dito. Napakaganda ng tanawin sa dulo ng kalsadang ito. Plano ko sanang paliparin drone ko pero tingnan mo yung helicopter na yan. Sige mga kaibigan, kakadating ko lang dito sa hilagang silangang bahagi ng Montserrat at ang tawag sa lugar na ito ay Lookout. Habang nagmamaneho kami kanina, napansin kong marami ng bahay dito, bagong residential area na pala. Dati, hindi ganito dito. Puro puno lang at walang tao talaga. Pero pagkatapos ng buong sakuna ng matabunan ng Plymouth, alam mo, nawalan ng bahay ang mga tao, pati na rin ang kanilang buhay at kabuhayan. Maganda dito, nagmaneho kami sa kalsada at maraming magagandang bahay sa malaking komunidad. Sa tingin ko, karamihan sa mga gusaling ito ang pinakamoderno dito sa Montserrat. Sa tingin ko, tinawag nila itong Lookout dahil maganda ang tanawin ng dagat dito. Kung saan lumabas ang usok. Tama. Halos hindi ko makita yon at yung buong bundok na tinitingnan natin sa kanan, wala yan noon. Wow, kaya pala bagong buo lang yon. At umusok pa rin kaya delikado pa rin, dapat pa rin mag-ingat. At dito dati ang paliparan, nandyan lang mismo. Kung titingnan mo mahirap makita pero parang sa lima na ito makikita mo yung maliit na palumpong dyan. Yung terminal, control tower at karamihan ng lupa mula ron hanggang dagat ay bagong gawa na. Lubos na natakpan. Pero sa lugar na yun at Plymouth ay mga lugar ng agrikultura at pagsasaka sa kabila ng gulod na ito. Maiintindihan mo kung paano mangyayari ang ganito dahil para mapakain ang pamilya mo, alam mong bahagi ng kanilang kabuhayan ang agrikultura. At makikita mo rin kung bakit gagawin ng mga tao yon. Ipagpatuloy ito maghintay ng ilang linggo, umaasang may mangyaring hindi pa nangyayari. Bigla silang inabutan ng insidente at doon lang napagtanto ng marami kung gaano kadelikado ang bulkan. May namatay pa, kaya doon lang nila sineryoso ito. Pwede ko rin kunin ang contact mo para kung sakaling may mga tanong ako. Siyempre naman. Si Josh na lang magbibigay nun, ipapasa ko sa iyo WhatsApp niya. Sige, ayos. Kukunin ko lang ang mga gamit ko at alis na ako sigurado. Yung liwanag. Yun ang liwanag. Sige, salamat Sunny. Magkikita tayo ulit. Magkikita tayo ulit Sunny, salamat. Kakabalik ko lang sa tinutuluyan ko. Sunny, iniwan ko ito, napakagandang araw. Ang dami kong natutunan tungkol sa Montserrat at sobrang saya ko na si Sunny ang naglibot sa atin. Dahil nabigyan ako nito ng mas malinaw na ideya kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Sa susunod na 7 araw, marami pa akong makikita at alam kong kung wala akong kaalaman baka hindi naging maganda ang karanasan ko. Sa unang episode ng paglalakbay sa halimaw, natuklasan ko ang nakaraan ng isla, pinuri ang dating paraiso na nawala sa apoy at abo.
habang naglalakad ako sa mga abandonadong kalye ng Plymouth, dating kabisera ng Montserrat, para itong lungsod multo na tila huminto ang oras at bawat araw may kwento akong nadidiskubre. Sa ikalawang episode ng aking 3 bahaging dokumentaryo, itinutuon ko ang aking pansin sa Richmond Hill, isang lugar na dati kumikislap sa karangyaan. Sa tuktok ng mga burol na may malawak na tanawin ng isla, dito na nirahan ng elite ng Montserrat. Kaya tila na natili ito matapos lisanin ng mga pamilya ang lugar. Ito ang Richmond Hill kung saan nagtagpo ang karangyaan, trahedya at isang kwento na pati kalikasan ay walang hangganan. Halos walang signal ang telepono saan ka man pumunta sa islang ito. Pero may Starlink ako, di ba? Meron akong Starlink Mini na nakakabit na sa tinutuluyan ko. Gustong gusto ko to. Pwede na akong tumira kahit saan na malayo at may mabilis na internet. Ang lit nito, kasya sa laptop ko at pwede sa bag. Starlink Mini ako. Mahal kita. Kung bibili kayo ng Starlink Mini, gamitin ang affiliate code ko para makakuha tayo ng libreng buwan. Tingnan ang description ko sa ibaba. Hindi ito sponsored. By the way, panibagong araw sa opisina ngayon. Parang talagang pumapasok tayo sa trabaho. Exciting ito dahil mag-explore tayo sa Richmond Hill ngayon. Matatagpuan sa tuktok ng luntiang burol ng Montserrat ang Richmond Hill, isang tahimik na komunidad na tanaw ang makulay na kabiserang Plymouth. Dito, ninanamnam ng mga residente ang payapang buhay sa Caribbean habang hinahangaan ng turista ang tanawin mula sa Montserrat Springs Hotel. Sa loob ng mga dekada, ang Richmond Hill ay hindi lang magandang suburb kundi naging tahanan ng maraming residente. Ngunit nagbago ang lahat ng biglang magising at umatungal ang bundok matapos ang mahabang pagtulog nagpalipad ng abo sa langit. Ang Richmond Hill, hilaga ng Plymouth, ay tila ligtas. Dito kumakapit sa pag-asa ang mga pamilya, umaasang lilipas ang pinakamasamang gabi. Habang bumibigat ang hangin at dumidilim ang langit, hindi na nila kayang balewalain ang mga pagyanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Sumunod agad ang utos ng paglikas na sinalubong ng pag-aatubili. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, tumindi ang panganib at napilitan ng mga pamilya sa mahihirap na desisyon. Ipinagimpake nila ang konti nilang gamit, isinara ang mga pintuang baka di na mabuksan at palihim na nilisan ang mga tahanang pinag-alayan nila ng buhay. Ika-9 ng Abril, 1976 ang huling tawag para lumikas mula sa Richmond Hill. Wala nang oras para maghintay. Inilarawan ng mga residente ang desperadong pagmamadali, pagkuha ng mga gamit, pagtulong sa mga kapitbahay at paglingon ng huling beses sa lugar na humubog sa kanilang buhay. Doon tuluyang naramdaman ng marami ang katotohanan. Nakaligtas man ang Richmond Hill sa lava, nalunod naman ito sa abo at gumuho ang mga bahay dahil sa bigat ng panahon at pag-abandona. Ang dating kanlungan ng tawanan at pagmamahalan ay ngayoy tahimik na guho. Ngayon, tila natigil sa panahon ng Richmond Hill, ang bakanting kalsada ay bumubulong ng mga kwento ng nakaraan at ang mga dating marangyang bahay ay nakatayo na lang bilang gumuguhong labi ng nakaraan. Papunta sa Richmond Hill, naranasan namin ang ilang di inaasahang pagsubok. Nagkataon na ito ang unang linggo ng buwan, isang araw kung saan halos lahat ng gasolinahan at tindahan sa isla ay nagsasara. Paubos na ang gasolina ng aming sasakyan, lalong lumala ang sitwasyon dahil mahaba pa ang biyahe namin at wala kaming makitang pagkain o tubig. Nang naging mahirap ang sitwasyon, tumulong si Sunny, ang aming gabay. Oo. Una sa lahat, may kaunting gasolina siyang nakaimbak sa bahay at inalok niyang tumulong. Sabihin mo kung nasan ka ngayon. Matindi kaninang umaga pero kinakaya namin. Hindi nagtagal matapos ang tawag na yon, ang Wispa, isang maliit na restaurant, ay nadaanan namin sa daan. Gutom ka na ba? Kailangan namin inumin. Ikaw lang yata ang bukas ngayon. Sipag mo ah. Bukas talaga tuwing linggo para sa almusal at pananghalian. Ang nakakabaliw dito, ito na talaga lahat ng pera namin ngayon, ngayong araw, sa atin. Oo, sa mga pangalan natin. Grabe, ito na siguro ang pinakamagandang almusal na nakita ko. Gusto niyo ng almusal? Dito lang sa kusina ni John sa Monster, mahusay siya. Oo, pero kompleto talaga. Siyempre, salamat. Salamat! Nakarating kami sa bahay ni Sunny at pinuno ang mga tangke ng gasolina. Ako na ang magmamaneho kaya tumalon ako sa likod ng manibela at umalis papuntang Richmond Hill.
Kaya ipinarada ko na lang ang kotse dito. Kilala ito bilang Richmond Hills. Pwede mong isipin na parang Hollywood Hills ng Montserrat. Marami sa mga bahay dito ay malalaki, mga mansyon, at parang ito lang ang lugar na pwedeng mag-explore ng mga abandonadong gusali. Bawal pumasok sa Plymouth, yun ang tinatawag na exclusion zone. Ngayon, naglalakad kami papunta sa lugar kung saan iniwan ng kaibigan ko ang kanyang machete. Ang bait niya na binigay niya sa atin ang coordinates. Nagtataka ako kung nandun pa rin yon. Diyos ko, parang quest ito. Parang nasa video game ako, bro. Tingnan mo kung gaano ito kakintab. Ayun, yun ang ating Ginto. nakita namin ito. Ang gintong itak ang magliligtas sa atin, di ba? Iiwan ko na lang dyan ang itak. Tuklasin muna natin ang mansyong ito. May kakaibang pinto sila dito. Bakit kaya meron sila nun? Papunta sa kusina, pwede rin naman tayong umikot. Siguro ito ang daan papunta sa ilan sa mga guest room tapos may banyo dito sa hallway. Mukhang naging mga kwarto rin ito dati. Pahinga ka na sa kapayapaan, kaibigan. Itong daga na to malaki siya. May laman pa itong mga cabinet pero hindi naman ganon karami. Wow, tingnan mo dito yung ayos ng pagkakaayos. Parang hugis octagon. Siguro ito yung dating fireplace. Mukha talagang ganon nun. Paikot lang siya. Heto ang kusina. Siguro hindi mo ito matatawag na mansion. Maliit pa rin ito. Grabe, pero maganda pa rin itong tirahan. Medyo kakaiba rin yung huli. Nandito pa rin ang oven. Parang may nagtangkang bunutin to pare. Isipin mo yung pamilyang nagmamadaling lumikas. Mukhang kinuha na ng dating nakatira dito ang lahat ng gamit nila. Tara, lumabas tayo dito. Uy, tingnan mo yung deck nila. Sa tingin ko kalahati o paikot ang deck ng bahay nila. Uy, tingnan mo. May pool, may palakapang ang lumalangoy doon. Lumalangoy lang siya sa hindi gumagalaw na tubig. Ngayon lang ako nakakita ng berdeng tubig sa pool kahit marami na akong nakita noon na hindi gumagalaw na tubig. Astig naman siya, halata naman. Maganda ang tanawin nila dati pero ngayon puro damo na, may pool pa. Gusto ko rin ang loob ng mansion. Siguro dapat dalhin ko na ito. Naghiwalay kami ng kaibigan ko kasi sobrang dami namin kailangang tingnan. Siguro titingnan ko na lang yung mapa ko at susubukan kong alamin kung anong mga gusali ang dapat kong tingnan. Yun lang ang paraan para malaman mo kung saan ka pupunta. Siguro nandyan tayo, lakad lang tayo pababa ng kalsada. Wow, tingnan mo to, kakaiba talaga ang disenyo nito, parang gilingan. Grabe, ito yung mga tinik na ayaw ko at alam kong mag-isa lang ako ngayon. Hindi ko nga alam kung nasan si Josh pero pakiramdam ko ligtas ako. Sa palagay ko walang delikadong hayop dito sa monster na dapat bantayan at may itak naman ako. May gumagawa ng mga yon, pwedeng asno o kabayo na hindi ko naman pinoproblema. Mukhang madali lang namang tingnan yon, parang may mga tao pang ang umakyat dito. Uy, may nakikita tayong mga bagay na sumisilip sa bintana. Kalahati ng bahay na to ay nakabaon. Grabe, ito na ang pasukan ng bahay. Heto ang kusina at makikita rin natin ng maayos ang loob. Pumasok tayo, dito tayo dadaan. Wow, tingnan mo yung kubeta, halos lubog na lubog na. Diyan mo malalaman kung gaano kataas ang buhangin. Dito, malamang 3 talampakan ng abo ng bulkan ang nakalibing. Grabe. Tingnan mo yan, yung mga bagahe at damit ng mga tao parang nag-iimpake sila para umalis. Pare, tingnan mo, may aparador dito at may laman pa sa loob. Bumagsak na ng tuluyan ng bubong. Hindi ka panipaniwala ito. Maring it ba ay isang album?
Sa tingin ko nga album ito, sobrang sira na, nagkakahiwa-hiwalay na. Sa totoo lang, nahihiya akong gawin ito. Dati itong mga litrato pero ngayon hindi mo na talaga makilala. Mas magaan na ang pakiramdam ko. Tignan mo yan. Nandyan ang kutsyon, lapat na lapat na. Uy, bote ba ng alak yon? Kaya kailangan kong mag-ingat sa pag-apak kasi baka yung ibang lupa, butas na pala yon. Kailangan kong mag-ingat ng husto dito. Tumapak lang ako doon, may narinig akong malakas na langit-ngit. Kaya hindi ko na lang susubukan, susundan ko na lang ang daan dito. Laging kailangan mag-ingat kapag nag-e-explore sa mga ganitong lugar. Grabe. Para ito sa taong 1917. Grabe, dapat kunin nila to at ilagay sa museo. May natitira pang alak. Doug, tingnan mo yon. Medyo malaki. Ang kusina ay medyo na-preserba. Talagang maayos. May mga plato dito. Yung iba dito baka mga antigong hindi mo na mabibili ngayon. Parang pang museo na ang mga bagay dito. Tingnan mo yung dumi, walang yapak. Isa ako sa unang nakapasok dito. Wow, ang cute at ganda ng maliit na kawali. Hindi naman siya sira. Yung upuan, literal na kalahati ang nakabaon. Hindi ka panipaniwala. Alampos maaning nailipat-lipat ang mga gamit gaya ng refrigerator na yan dyan. Yan ang pangunahing pasukan. Maganda ang balkonahe dito. Lahat ng mga bahay na ito siguro ay may magagandang tanawin noon. Umuulan na naman. Siguro ito siyang master bedroom, Matel. Para sa akin na maka-artipakto na ang mga bagay na ito. Matagal na silang iniwan at bahagi na lang ng kasaysayan. Tingnan mo itong bagay na to. Ang opinyon ng asawa ng may-ari ng bahay na ito ay hindi kailangang sumalamin sa opinyon ng pamunuan. Walang mga palatandaan sa dagat. Wow, mga barya ba ito? Sa tingin ko pera ito mga pare, barya lang nakita ko. Baka ito ang pera nila rito, hindi ako sigurado. Oh. Diyos ko, heto ang litrato ng isang kabaong. Diyos ko. Baka may namatay sa pamilya o kaibigan nila. Ito ang kanilang litrato. Parang may sumira ng 3 straw bago ako. May ilang damit pero ang kama ay nasa ilalim ko mismo. May tumira talaga dito actually. Ginamit nila yon bilang unan. At ito parang may cushion lang na hihigaan. Wow, mas marami pang damit dito. Ito ang master bedroom. Kapag may banyo na nakakabit dito, nakakita ako ng pangahit. Oh, electric shaver ito. Hindi ko alam kung ano ang natira dito. Ang weird. Ganitong klase ng mga tinik. Parang mga tinik na tumutubo sa puno, hindi palumpong, kundi parang sanga ng tinik. Kailangan ko talagang pagdaanan ito. Ang lalaki nila, tingnan mo. Ay, grabe, siguradong hindi ko kayang dumaan dyan pero baka kaya kong umakyat dito at subukang makadaan paakyat. May garahe doon. Baka may kotse sila. Ang laki ng bahay na ito. Sa tingin ko, iiwan ko muna ang bag ko dito. Grabe, tingnan mo kung gaano kalawangin ang mga rehas. Ayoko magasgasan dito. Oh, malaki ito. May garahe rin ito. Gusto ko ang nakikita ko. Grabe, nagkakaloko-loko na to. Tingnan mo, Diyos ko, mag-ingat ka sa pag-apak. May mga kalawangin na pako sa sahig. Uy, ingat sa pag-apak. Parang may mga kalawangin na pako kahit saan.
Tatapakan ko na lang para walang masaktan sa susunod. Sabi ko, pasok na tayo ngayon. May vacuum. Ang boss. Papasok tayo mula sa isa sa mga kwarto, siguro. Oh, gusto ko to. Ang dami niyang kwarto dito lang sa hallway na to. Tingnan mo ang banyo, ang disenyo. Ang astig, sobrang Caribbean ang dating. At medyo malaki ito. May mga lumang record album dito. Grabe. Baka may mga bihira dito pero sa tingin ko wala na yung disc sa loob. Wala akong nadarama. Ito meron pa. Sa tingin ko... Oh, nandyan pa rin. Tinitingnan ko kung meron silang Michael Jackson or Elvis dito. Mapapansin mong mahilig sa musika ang nakatira rito. May maliit na tumpok. Baka matagalan ako dahil marami pa akong hahanapin. Hindi ako familiar sa mga ito. Parang may isa pang Esquire na napadaan din dito dati. Iniwan ang kutsyon at natulog na. Wow, ang ganda rin ng ayos dito. Gustong gusto ko na bawat bahay na napuntahan natin ay may kanya-kanyang ayos. Hindi magkakamukha ang mga bahay dito. Maganda pero medyo mahirap hanapin dahil daan-daan ang mga ito. Gusto ko na makita lahat kasi iba-iba ang ayos. Sino pa kaya ang makikita natin? Marami na kaming nahanap na astig na bagay dito pero ang pinaka-inaabangan ko ay makakita ng kotse. Alam ko namang may natirang mga kotse dito, di ba? May nakita pa akong mas maraming plaka dito. Sobrang sira na ang mga to. So yung iba galing siguro sa aparador na kaka-check natin. Siguro kaya may mga bakante doon. Baka may television shelf sila dati dyan. Siguro may surround system pa. At araw-araw silang nagpapalakas ng tugtog dito. Isipin mo yon, malakas ang tugtog sa kwartong to at nag-e-enjoy lang sila. Mukhang ito ay remote ng television at nandito rin ang tsarera. Gawa ito ng swan. Sobrang sira na talaga ito. At sa wakas, tinitingnan na natin ang huling mga kwarto. Mukhang bawat kwarto ay may sariling banyo. Wow, siyang astig nun para sa litrato. Gustong gusto ko yung mga halaman dito. Parang CGI o ay may tubig na di gumagalaw. Siguro ito na ang pinakaastig na abandonadong banyo na nakita ko. Pati yung butas sa kisame. Halos nalimutan ko na ang kwartong ito. Mukhang sinipa ang pinto para mabuksan. Kwarto ito ng bata. Ito ang paborito kong kwarto dito. Naiisip ko kung ano ang mararamdaman ng isang bata na basta na lang iiwan ang kanilang tahanan. May collection pa ng bato. Naalala ko, ginagawa ko rin yan nung bata ako. Mukhang nagkaroon din ng sunog dito sa loob. Mukhang sunog ang mga librong ito. Siguro kaya nasira ang kisame. Baka nung sumabog ang bulkan, may mga baga ring lumilipad sa hangin at baka nasira nito ang ilang bahay dito at may ilan ding nasunog. Ang cute nito. Nakakagulat, hindi pala pambata ang mga damit na ito kundi sa magulang. Pwede naman akong bumalik pero mas gusto ko dito na lang dadaan sa hagdan pababa. Sa tingin ko papunta ito sa garahe at makakalabas tayo mula doon. Nakakalungkot, walang sasakyan. Matagal na akong nandito, kukunin ko na ang bag ko at pupunta na ako sa susunod na lugar. Nako, basang-basa ang bag ko pero buti na lang waterproof ito. Salamat nga pala kay Shimoda sa pagbibigay sa akin ng backpack na ito. Hindi sponsored pero binigay niya sa akin. Ang ganda ng bag, tara, baba na tayo. Kailangan ko na namang dumaan sa mga tinik na to. Ay putek. Aba, nagulat ako na malinis ang daan. Napansin ko malinis ang daan papunta sa mga abandonadong bahay. Siguro gawa ng hayop or tao. Mga lokal na nag-iikot sa lugar. Mukhang pugad ng bubuyog yon. Dito ako dadaan para makarating sa bahay na ito. Mukhang mas maganda itong daan.
Mukhang malinis ito. Hindi rin masyadong masukal dito. Wala akong nakikitang bakas ng tao, pero may mga bakas ng hayop akong nakikita. Maaring ginagamit ito ng mga hayop na silungan? Wala talagang kahit ano dito pero yung tanawin ay napakaganda. Kailangan ko yang makita. At may mga kwarto rin doon na pwedeng tingnan. Baka magpahinga muna ako sandali dito. Grabe ang tanawin. Isa ito sa may pinakamagandang tanawin sa isla. Parang hindi totoo. Tignan mo yung nakikita ko ngayon. Ang sarap dito, nakikinig sa huni ng ibon. Makulimlim yan. Baka galing sa bulkan yung mga ulap na yan pero napakaganda talaga ng tanawin. Maaaring maliit lang ang bahay pero siguradong isa ito sa may pinakamagandang tanawin dito sa paligid. Baka minamaliit ko itong lugar na to dahil sa itsura niya pero parang may ilang palapag pala ito. Ang daming kalat dun sa ibaba. Makikita mo ang daming ibon dun sa ibaba. Heto ang likod ng kusina. Dyaryo ito mula 1973. Sabi dito, Sparrow sa takbuhan. Ang Montserrat Reporter. Ito ay mga 4 na taon bago ang pagsabog ng bulkan. Ay grabe, ang sarap ng pakiramdam nun. Tingnan mo ang oras na 12:47 na ngayon. Dumating ako dito bandang 8:00 o 9, kaya 4 o 5 oras na akong nag-iikot at 3 abandonadong bahay pa lang ang napuntahan ko. Hindi ko alam kung bakit ang tagal pero siguro dahil bawat bahay ay iba-iba, may kanya-kanyang ayos at mga kakaibang gamit sa loob. Lahat kakaiba. Sinisikap kong makuha lahat ng detalye kaya ang dami kong oras na nauubos, nakakabaliw. Siguro may higit pa sa 50 mansyon at bahay dito na kailangan pang makita. Grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano katagal bago matapos lahat ng yon. Akala ko may ungol akong narinig. Baka hangin lang yon. Kumusta? Ayoko talaga ng nagkakalat. Di ako nagtatapon kahit sa maruruming lugar. Sige, may naririnig akong ingay mula sa mga kwartong ito. Hayop siguro yun, baka paniki. May dumi rin ng paniki dito. May isa sa mga kwarto. May ilang laruan na nakakalat sa sahig. Narito ang banyo na pinagsasaluhan. Di ako sure kung nasaan ang lababo. Nakakabaliw kasi nagsara ang mga pinto. Pwede ba itong mabuksan? Nakalak ito eh. Hindi ako yung tipong namimilit magpabukas ng pinto, kaya hahayaan ko na lang. Wow, may mga damit na nakasabit dito sa kwartong ito. At ito ay bumabalik lang din sa balcony. Mukhang tropeyo ito, siguro para sa bata. Aba, ano kaya ito? May kotse sa lahat ng lugar. Hindi ko inasahan na may kotse rito dahil di ko alam na may driveway. Pero baka dati ay driveway ito papuntang garahe. Nakakatakot ang ilan sa mga halamang ito. Tingnan mo tong isa, parang nakakalason o kung ano man. Tingnan mo nga yan. Mahirap sabihin kung anong klase ng kotse yon. Sa tingin ko hindi pa ako nakakakita ng ganyan pero siguradong mukhang sports car yon. Pero siguradong mukhang sports car talaga. Baka inabot ng acid rain at literal na nabulok ang likod dahil hindi ito protektado. Pwede bang buksan ang pinto? Baka ako ang unang gagawa nito. Grabe, BMW ito. Kitang-kita ko ang logo doon. Amoy parang may hayop na namatay dito. Pero parang BMW na edisyon nung dekada 90 ito. Maganda ang mga upuan, parang may balahibo pa. Tingnan mo lang ang kapal ng abo ng bulkan. Literal na natatakpan ang kalahati ng gulong dyan. Ayun, nalaman ko BMW pala ang kotse. Grabe talaga, mahirap. Hindi mo na makita ang emblem sa likod dahil wasak na ito. At yung harap naman dikit na sa pader. Pero yung manibela may logo ng BMW.
Hindi ko alam kung anong modelo o taon ito. Uy, tama ako. Sports car ito. Well, luxury sedan pero ginagamit ng mga tao to sa karera. Isa sa mga napansin ko sa Montserrat ay talagang malaki ang car scene nila doon. Maraming kabataang nagmamaneho ng Japanese domestic market na kotse doon. Sa palagay ko kagabi, habang natutulog ako, narinig ko silang nagkakarera. Ayan na. Para alam nila na ako ang unang nakakita nito. Sobrang dali lang nun. Nandyan pa talaga yung makina. Wala pang kumuha ng kahit ano mula rito. Baka puro kalawang na rin ito ngayon. Sa nakaraang 20 taon, wala pang nagnakaw ng kahit ano. Ni mga mangangalakal, di pumupunta dito para kumuha ng gamit. O baka wala na rin talaga dito sa isla. Sobrang bait ng mga tao dito, walang nag-iisip magnakaw. Ang ganda ng natuklasan ko. Sana makakita pa tayo ng mas maraming abandonadong sasakyan dito. Wala sigurong tatalo sa sasakyang ito. Katabi lang ng sasakyan ng sala o living room. Pakiramdam ko yung living room ay nasa itaas. Ito parang, alam mo yun, parang crash pad lang dito sa basement. Ang daming gamit na nakakalat. Alam mo, sigurado ako na maraming magagandang bagay ang nakabaon lang sa ilalim natin. Ito ang isang litrato. Grabe, siya pala yung batang nakatira dito. Siguro anak siya ng pamilya. Grabe, ang wild kung paano nakapasok dito ang buhangin. Ibig kong sabihin, paano nangyari yun? Nasa likod na ng lahat ng gamit. Paano nakapasok dito lahat ng abo mula sa bulkan? Okay naman sa taas pero dito sa baba hindi. Iniisip ko kung may isa pang sasakyan na nakaparada dito sa likod. Wala, yun lang talaga ang garahe nila. Sayang. Para sa isang taong gulang ang mga sapatos na ito, mukhang nagmamadali silang mag-empake at umalis. Mukhang maayos na storage room itong kwarto sa tabi ng kotse. May computer pa nga doon. Sige, wala nang ibang kotse dito. Ang daming kalat. Ngayon na naiisip ko, sa tingin ko, yung abo mula sa bulkan or volcanic ash siguro dumulas pababa ng burol papunta rito at kaya naapektuhan ito. Hindi naapektuhan ang mga palapag sa itaas dahil mas mataas ito. Alam natin ang nangyayari kapag nasa mataas ka. Balik na tayo sa kotse, grabe yung lakad. Ang bigat pa ng backpack ko, parang 50 libra. Nandito lang kami ulit sa loob ng kotse, nagpapahinga sandali, iinom muna kami. Alam mo na, ayaw naming ma-dehydrate. Madaling mangyari yon sa ganitong kainit na panahon, lalo na sa dami ng nilalakad namin. Wow, tingnan mo yan, kusina ni Janet. Masarap siyang magluto, sigurado yan. Sana nag-i-enjoy kayo sa video hanggang ngayon. Kung oo, sabihin nyo kung ano ang nagustuhan nyo dito. Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Sige, sasama tayo kay Josh para dito. Baka kailangan nating magtulungan dito. Sino ba naman ang nakakaalam? Narinig namin ang mga unggoy kaya nag-ingat kami. Nagulat ako na hindi pa masukal ang daan. Kakadaan ko lang sa mga sapot ng gagamba. Halos puro sapot ang nadaanan ko habang nag-i-explore. Buti na lang maliit lang ang mga gagamba rito. Pag dito tayo mag-explore tuwing tag-init, siguradong maraming putakti at iba pang lumilipad na insekto pati kulisap at mga gagamba. Pare itong property na ito may malalaking puno ng palma parang mga puno ng niyog pare, mga niyog tol. Siguro kung may niyog bubuksan ko. Grabe, oo. Sana makahanap tayo ng isa. May itak tayo, di ba gamit, di ba? Hindi pa, nandito sa bag ko. Parang naririnig ko na parang may nagdadabog ng drum sa loob. Ang saya sigurong pumasok sa abandonadong mansyon habang may lalaking tumutugtog ng bongos. Wow, mga pare, nakakita na naman tayo ng bihirang kotse, Volkswagen St. Martin's Motor. Tingnan natin kung mabubuksan ang pinto. Diyos ko, wow. Pare, ang linis-linis dito sa loob. Ang ganda, manual pa. Gustong gusto ko talaga ng manual. Astig at inangkat pa tong kotse. Nasa kaliwa ang manibela, ang astig. Sabi ko nga, may car community dito sa Montserrat kaya di na ako nagulat na pangalawang sports car na to na nakita natin. Para sa akin, mas astig yung una.
pero baka yung may-ari ay naglalakbay sa labas ng isla at hindi talaga nandito nung sumabog ang bulkan. Wala rin talaga silang sapat na oras. Kailangan nilang lumikas agad at iwanan ang mga mahahalagang gamit nila tulad ng kanilang mga sasakyan. At kahit na marami kaming napuntahang bahay, nawala na ang mga ito, nawala ng mga sasakyan, pakiramdam ko, alam mo yon, baka may ilang sasakyan na nakabaon na sa ilalim ng lupa. Ito marahil ang apelido ng pamilya, Hillcomb. Sige, akyat tayo sa mga hagdang ito at tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nagugustuhan ko na agad ang ayos ng lugar, talagang kakaiba ito. Wow, ang ganda talaga. Balkonahe o patio, kahit anong gusto mong itawag dito. Ang mansyong ito ay parang hugis parisukat. Alam mo bang nakakabaliw? May cactus at ilang puno dito. Grabe, may mga punong talagang tumutubo dito. Wala akong nakikita. Puro damo at halaman na lang ang tumubo. Akala ko may swimming pool sa likod. Subukan kong silipin. Mukhang wala naman talaga. Okay, ano ba yan? Diyos ko, sanga lang pala yun na tumama sa likod ko. Mukhang mahilig sa fine arts ang taong to. Oo, hindi talaga nag-empake ng kahit ano ang taong to. Grabe. Ito na ang pinakamaraming naipon na mansyon o bahay na nakita ko. May refrigerator na nakabukas ng malaki. Buti na lang at di ito nangangamoy. Naku. Ay, grabe. Mukhang yung nakatira dito dati ay parang isang hoarder. Grabe. Sobrang dami nito dito. Mga kasangkapan at lahat-lahat ng mga libro nakakalat lang sa mga estante ng libro. Collection ito ng mga kabibe. Meron pang mga kabibe dito. Maliit nga lang ang mga ito. Hindi, ito ay isang cactus. Mukhang bakod ito ng isang tao dati. Ganito kaliit ang mga gagamba rito. Sobrang liit talaga. Di ko alam kung makikita pa ito ng camera ko. Natrap tayo ng maliit na gagambang tuputik. Uy, lumalaban siya bro. Isusuot ko ang camera mo o iiwan ko na lang siya dyan. Oo, pwede na. Lahat ayos na tayo. Yun ang pinakamahirap dito, tol. Yun ang pinakamahirap. Swerte tayo. Sinuwerte tayo. Pwede na tayong namatay dahil doon. Itong mga tinik, putsa. Uy. Mukhang malaking mansion ito. Anong kotse to, pare? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kotse dati. Sabihin nyo sa comments kung ano kaya to. Tara, lapitan pa natin. Sa totoo lang, gusto ko yung pasukan ng bahay nila. Gusto ko rin yung mga halaman na pinalaki nila. Makikita mo na yung slope ay parang nagbigay daan para makapasok dito yung pyroclastic flow. Mukhang garahe ito. Maganda naman talaga. Halata talagang mayaman ang may-ari ng mansyon. Siguro sala ito dati at gusto ko talaga. Meron kang mga bintanang mataas ang kisame. Ang ganda ng natural na liwanag na pumapasok. Gusto kong tumira sa Montserrat kung may ganito lang akong bahay. Grabe. Ang lapit nila sa dagat, malamang araw-araw silang pumupunta doon at nangongolekta ng mga kabibe. Itong nasa mesa, isa itong backpack. Tingnan ang bag ng estudyante. Naisip ko kung may laman sa loob. Dumi at abo lang ang laman. Napakaswerte at malas din sa parehong panahon. Parang ang ganda talaga ng bahay na to. Sobrang madudurog ang loob ko kung nawala ko to ng ganito.
Nakakabaliw kasi hindi ko alam paano gumagana ang insurance sa ganitong sitwasyon. Alam mo yon, may baha, may sunog, pero pyroclastic abo ng bulkan. Parang sa tingin ko kailangan mo lang talagang iwan lahat. Pare, ito ang kusina. Parang paraiso talaga ito para sa chef. Ang laki nito. At ayun ang kotse. Wow, tingnan mo yan. Naginuman sila dito. Mukhang mga things to. Kumusta ang itsura ng ref? Hindi naman masama. Anong meron dito? Maliit lang na likurang bahagi. Shit, parang may narinig akong bumagsak doon. Tingnan mo ang cabinet at ang nilagay nila rito. May RAM ako. Diyos ko, tingnan mo yan. Malapit nang mahulog yan kahit anong oras. Mukhang may pugat ng putakti doon. Pero grabe, tingnan mo itong batang ito. Ay, ang ganda ng kotse na ito. Ang laki talaga. Di ako sigurado kung sports car to o hindi. May emblem na D doon. Kung alam mo kung anong kotse ito, sabihin mo sa comments. Wala akong ideya. Mukhang muscle car. Diyos ko, isang hummingbird yon. Nakakainis naman. Saglit lang siyang lumipad pero pakiramdam ko hindi ko siya na-focus. Grabe ito. Ito na ang pinaka nalubog na sasakyan sa ngayon. Tingnan natin sa loob. Sige, maganda yung stick na yan. Oh, kita mo ito. Nasa kanan ng manibela. Malamang inangkat ito mula sa United Kingdom. Ayos itong kwarto na to. Sa tingin ko, soundproof din. Parang kumakalabog ang boses ko. Mukhang magandang lugar ito para magtrabaho or magbasa ng libro. Ibig kong sabihin, tingnan mo, nandito mismo, may mga libro sa bookshelf na ito. Siguro ito talaga ang gamit nito. At pagkatapos, may kamanghamanghang tanawin ka ng dagat. At ng bulkan. Napansin ko lang ang kalendaryo dito. Noong 1993 pa ito. Tingnan mo yan. Bandila ng Britanya yan. Ang nakatira dito ay malamang na Briton. Ayan ang banyo. Ang daming abo mula sa bulkan. Itong isang mansyon. May sombrero, may mga sapatos, tsinelas at sandalyas. Grabe ang lupit nito. Makikita mo ang Plymouth doon sa malayo na paligiran ng damo, inabandona at nag-iisa. Parang tinatawag ang pangalan ko. Mukhang hindi ko ito mapapasyalan sa seryeng ito. Alam kong baka madismaya kayo pero ipapaliwanag ko kung bakit. Exclusion zone iyon, kailangan ng espesyal na pahintulot para makapunta. Malaking pahintulot ang kailangan. Pati gabay natin, gusto kong magpakita ng galang. Malaki ang naitulong nila at sila ang nagbigay ng pagkakataon. Ayokong masira iyon. Sa buong paggalugad, nakita mo lahat ng tinik na palumpong at 4 na pulgadang mga sanga ng tinik. Tingnan mo, kahit saan doon meron yan, mas marami pa. Kaya isipin mong nilalakad mo lahat yon. Pwede kang matinik o baka hindi naman pero magiging bangungot pa rin yon. Kapag nagtugma ang mga bituin, nagtutugma talaga ang mga bituin. At sana balang araw, alam mo yon, sa pamamagitan ng video na ito makatulong tayo sa isla. At baka magustuhan ng isla ito at imbitahan akong bumalik at baka makapag-exploration doon. Gustong gusto ko iyon. May pool doon, tuyot na. Hindi ko nga alam kung makakalapit tayo doon. At ayun ang pantalan. Kung saan nila parang ipinapadala ang uling or ang minahan ng buhangin. Dito dapat ang daan sa pool pero mahirap puntahan. Sobrang dami na talagang mga halaman. Dahil sa lahat ng mga matinik na damong ito.
Siguradong hindi ito gawa ng Diyos. Parang ano ba ang silbi nito? Paano? Bakit? Bakit kailangan pa ito? Sa wakas, nakarating din ako sa kotse. Hindi na ako makapagsalita ngayon. Ayoko na talagang gumawa ng kahit ano. Naglakad kami ng 3-4 milya sa tinik, burol at tuktok ng burol. Makakakuha ako ng abs. Sana mawala na katawan ng tatay ko. Sana makita nyo na mawawala na lahat yon. Magkaka-abs ako. Pwede nyong tingnan OnlyFans ko at gaganda ang buhay. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapahinga at pagninilay sa ganda ng isla ng Montserrat, nadiskubre ko ang isang kaakit-akit na lugar na tinatawag na Hilltop Coffee House. Dito, ang aking gabay na si Sunny, kasama ang host ng cafe, ay nagbahagi ng mga nakakaintrigang kaalaman tungkol sa isa sa pinaka-iconic na gusali sa isla. May recording studio ngayon na tinatawag na Air Studios. Sa aking pagkabigla, nalaman ko na ang dating masiglang recording studio na ito ay ngayon ay inabandona na. Pero ang mga pader nito ay umaalingaw pa rin sa tunog ng mga alamat na artista tulad ni Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, at ang paborito kong si Michael Jackson. Dahil sa aking curiosity sa mga kwentong ito, agad kong pinuntahan ang Air Studios. Tinapos ko ang isang perpektong araw sa tabing dagat at nag-enjoy sa isang masarap na hapunan. Alam ko na eksakto kung ano ang magiging mission ko pagdating ng umaga. Ganito ang itsura sa labas ng aking Airbnb, may mga iguana ako. Grabe, ito ang unang beses na nakita ko sila ng ganito kalapit sa personal. Sige, kararating lang namin sa Air Studios. Matagal ko na itong ginagawa. Astig! Noong 1979 dahil sa tagong ganda ng Montserrat, itinatag ni Sir George Martin, kilalang producer ng The Beatles, ang Air Studios Montserrat. Nagbigay ang paraisong ito ng pahinga sa mga artista mula sa kasikatan, kaya't mas nakatuon sila sa sining. Namimiss ko ang katahimikan ng isla. Isa sa mga sikat na musikero sa Caribbean Haven ni Stranta ay si Michael Jackson, ang hari ng pop. Bumisita si Jackson sa Montserrat para sa katahimikan at inspirasyon. Natagpuan niya ang pahinga mula sa atensyon sa kanyang pribadong pahingahan. Bagamat kakaunti ang tiyak na detalye ng kanyang panahon sa isla, ang kanyang presensya ay nagdagdag sa kwento, pamana at lihim ng Air Studios. Dito sa Monster isinilang ang maraming sikat na album. Ang The Police ay nag-record ng Ghosts in the Machine at Synchronicity sa loob ng kanyang mga pader. Habang ginagawa ng Dire Straits ang Brothers in Arms, nag-iwan din ng marka sina Elton John, Paul McCartney at The Rolling Stones. Lumilikha ng musika na patuloy na sumasalamin sa iba't ibang henerasyon. Gayunpaman, matatapos din ang paraiso. Noong 1985 sinalanta ng Bagyong Hugo ang Montserrat at malubhang napinsala ang studio. Noong 1975 sumabog ang bulkan ng Safari Hills at nilamon ng abo ang malaking bahagi ng isla, pati mga labi ng Air Studio. Bagamat kumupas na ang himig, buhay pa rin ang diwa ng musikang nilikha roon. Tumatak ang mga alaala sa puso ng mga nakakaalala ng ginintuang panahon nito. May buong Stillwater pool. Ayos na paraan yun para makapasok at makalabas, pare. Punong-puno ng tubig. Oo, umaapaw na at may mga butete akong nakitang lumalangoy doon. Saan? Oo, di ako makapaniwala na dati pumupunta rito ang mga alamat. Gets ko kung bakit dito sila nagre-record ng musika. Tahimik at payapa dito, malayo sa tao, may maganda silang pool na pwedeng talunan. Akala ko malapit sila sa dagat. O baka mas maganda sana ang tanawin, di mo makikita mula rito. Hindi ako makapaniwala na sina Paul McCartney at Stevie Wonder ay malamang na lumangoy din dyan. Itinatag ni George Martin, producer ng Beatles, ang buong studio na ito. Siguro kaya siya nagpasya magtayo ng studio dito dahil sobrang nagustuhan niya ang isla ng Montserrat matapos ang isang bakasyon. Parang sinabi niya, gusto kong gumawa ng studio dito mismo at yung isa pa niyang studio ay nasa London at isa yon sa pinakamagagandang studio noon. Mayroon itong lahat ng pinakamahusay na teknolohiya at ang studio na nasa likod ko ay eksaktong kapareho nito. Meron din itong parehong lace technology, parehong kagamitan at ito ang naging pinakamahusay na studio na naitayo dito sa isla.
Sabi ng iba, bumisita si Michael Jackson pero di ako sure kung nag-record siya dito. Walang record na nagpapatunay doon. Tara, pasok tayo sa gusali ngayon. Grabe. Ano kaya ang bahaging ito? Sa tingin ko, dito sila nagre-record. Hindi, parang mas mukha itong lounge room. Pwede rin. Or baka dito rin sila nag-record pero masyadong malaki. Akala ko malit lang na studio na may soundproofing. Pero tingnan mo, dati itong parang stereo system. Sa palagay ko, dito ang recording studio. Dito, mas may sense talaga ito sa totoo lang. Makikita mo sa dami ng kagamitang electrical na marami silang gamit pang musika. Tignan mo. Narito ang lahat ng control ng ilaw, may label gaya ng all-white light na pinapagana ng switch sa pintuan ng studio. May nakalagay pa na pangalan ng studio, Studio Track Control Room. At pwede mo pang palitan ang mga kulay para sa iba't ibang ilaw. Grabe, sobrang amoy amag na, parang naalalasahan ko na. Sana hindi totoo at guni-guni lang ito. Pero itong kwarto na to talagang wasak na mga pare, malamang dahil sa tubig na tumagas mula sa kisame. Iniisip ko kung ligtas bang dumaan dito. May isa pang kwarto pero di ako sigurado at mukhang di naman importante. Grabe, kita mo ang daming pugad ng bubuyog nandito sa loob pero wala namang laman. Sige, mukhang pwede tayong makarating sa taas mula rito, tuloy lang tayo sa paglalakad. Mukhang medyo nabrahan ang hagdang ito, inakyat ko na lang. Diyos ko, hindi tayo lalapit doon. Yung sahig ng bintana ay nagkakabiyak-biyak na pero tingin ko ligtas ito kasi gawa ito sa semento. Diyos ko, may dambuhalang iguana doon. Ay grabe. Nasakop ko ba ang teritoryo niya? Sige, lalayo na lang ako ng kaunti sa kanya. Siguro ito ang mga kwarto para sa mga bisita, baka ito rin ang mga silid tulugan. Ngayon, dito na lang nakatira ang hayop na mukhang iguana pero baka hindi pa ito iguana. Makikita nyo rin ang ilang studio lights sa taas. Isipin nyo, mga pare, malamang ito na ang kwarto nyo. Pagkagising mo, bubuksan mo yung sliding door, lalabas ka sa balcony na to at makikita mo agad itong napakagandang tanawin sa harap mo. Tingnan mo ang madamo at halaman ngayon. Dati, ito ang courtyard area. Kakalis lang ng kaibigan kong iguana. Pumunta siya kung saan doon. Sana ligtas at maayos siya. Pero tingnan mo to. Maganda ang view ng pool mula dito. May maganda siyang maliit na fountain. Sige, ganito ang itsura mula sa unang palapag. May karatula dyan, bro. May maliit na palaka dito. Na tumatalon lang. Paligid, pare. Di ko pa yun nakita. Bro, sabi ko, ano yung mga langaw? May mga maliliit na palaka na tumatalon-talon. May butik rin na nakita ko kanina nagpapahinga lang. Parang natutulog siya sa gilid doon ngayon. Aalis na kami ngayon. Nakuhanan ko halos lahat ng dapat makita dito sa Air Studios. Kamangha-mangha talaga ang lugar na ito sa Montserrat. Tara na, susunod na destinasyon natin ito, mga kaibigan. Sa tabi ng Richmond Hill, may lugar na tinatawag na Fox Bay. Nasa tabi ito ng dalampasigan at lugar kung saan tumitira ang mga mayayaman. Kaya pupuntahan natin at titingnan ang ilan sa mga bahay. Karamihan ay mga mansion at sobrang laki nila, mas malaki pa kaysa sa mga nakita natin nung isang araw. Kaya medyo excited ako para dito. Dito tayo dadaan sa kalsadang ito. Di pa natin alam itsura pero ngayon ayos naman. Well, parang balangkas pa lang ng mansion yun ngayon. Tingnan mo. Ang astig niyan, di ba? Bawat mansion dito pare may kakaibang disenyo at arkitektura kaya gustong gusto kong mag-explore. Heto pa, isa pa. Halos hindi mo na makita sa loob ng gubat. May dahilan kung bakit mas malalaki ang mga mansyong to at dahil yon sa sobrang elite ng mga nakatira dito. Dito sila tumitira, parang mga chief executive officer ng mga kumpanya, dito sila nananatili. Habang ang mga ordinaryong milyonaryo ay nakatira lang sa Richmond Hill. Kita mo ang dagat diretso sa unahan. Ang mga alon ay yumatungal. Naririnig mo ang mga alon? Ayos. O tingnan mo, may mansion din sa tuktok ng burol na yun. Sige, gaya ng sinabi ko, pinili lang namin ang malalaking mansion dito na sa tingin namin ay baka pinakamaganda. Kung malaki ang mansion, siguro yung nakatira doon ang pinakamayaman sa lugar, di ba? Kaya yun ang inaasahan ko. Tingnan natin. Maraming gusali dito pero gaya ng nakita mo, karamihan ay parang bakanteng kabibi na ngayon. Ayokong sayangin oras natin sa pag-explore, piliin na lang natin ang pinakamaganda dito. At muntik na akong mabangga sa gagamba na to. Tingnan mo kung gaano ka-unique ang mga gagamba.
Ang daming kakaibang itsura ng gagamba sa isla na to. Oh, ayan na. Pare akong mangkukulam may wand. Para kang nakikipaglaban ng espada ngayon. Okay, let you. Ano? May nakuha ka gagamba? Oh, hindi. Ano to? Kaya, Pare, parang dati itong kotse. Oh, nandito ang makina oh. paano ito nasira? Banggaan ng bangka to, maliit na yate lang yan. Oh. Siguro sa ibang tao ang bangkang ito, baka nakatira siya sa itaas ng burol dito sa atin ngayon. At siguro nung nangyari ang landslide, yung pyroclastic ash, nung bumaba yon, malamang nadala rin nito ang bangka. Yan, dito na ito napunta. Medyo nakakabaliw. Iisipin mong kalahati ay nakabaon pero hindi naman. May mga halaman na tumutubo sa loob ngayon at katabi nito ay isang mansyon, siguro pwede nating silipin sa loob. At baka itong kotse na ito ay nadala rin dito ng pagulan ng abo. Grabe, kita mo pa ang dashboard ng kotse at ang manibela dito mismo. Ano kayang klase ng kotse ito? Sabi sa manibela, Ford ito kaya parang Ford din ang sasakyan. Maganda rin ang mga upuan, parang mga racing seats ang itsura nila. Maaring sports car ito, baka Mustang pa nga pero hindi ako sigurado. Malamang inangkat ito mula Amerika, hindi lang dahil Ford kundi dahil nasa kaliwa ang manibela. Malamang ito ang kanilang deck. May maliit kang magandang bench para tanawin at mag-relax. Yung pinto dito ay tuluyang bumagsak. Siguro dati, ito ay parang maliit na pribadong bahagi at yung mga bintana na yon ay malamang may magandang tanawin ng dagat. Tingnan mo to, parang paalala ito para sa Vision Center ng Plymouth. Ano to dati? Klinika para sa mata. Oh, pero tungkol lang to sa cool na pets Oh, isang postcard yan. Marami kami niyan dito, sa totoo lang. Ito ang kusina, may speaker kami dyan. Ito naman ang isa sa mga kwarto. Ang kama ay kalahating nakabaon. Isa pang kwarto rin. Heto ang banyo. Grabe, tingnan mo ang hindi gumagalaw na tubig. Parang sobrang itim talaga. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng itim at hindi gumagalaw na tubig. Malamang kaya itim dahil sa abo. Malaki ang mansyon pero ngayon ay parang maliit na lang. Sa tingin ko natabunan na ang buong unang palapag at may isa pang bahagi ng mansyon doon. Baka kwarto ng mga bata yon. Nakikita ko ang isang teddy bear dyan. Siguradong may pamilya sila. Tingnan mo to. Isa itong stuffed na kuneho. Parang naalala ko si Lolabo dito. Hindi ko alam kung alam niyo yon pero sobrang sikat na yon ngayon. Astig to ah. Grabe, gawa to sa parang marmol o esmeralda. Bro, ano ba to, pre? Ang ganda nito. Baka mahalaga to o may halaga talaga. Saan galing yon? May helikopterong lumipad sa taas natin, di ko nakuha sa video. Narinig ko itong dumadaan. Ngayon, parang maliit na ibon ang naipit sa tinik na sanga at namatay dito. Sa anumang paraan, nauwi ito sa isang silid tulugan. Mukhang ito ay isang photo album dati. Wala akong maisip na kahit ano. Isa siguro ito sa pinakamagandang kwarto dito. May sarili pa itong banyo doon. Sa tingin ko, isang babae ang tumira sa kwarto na ito. Okay mga pare, grabe. Mahaba-haba rin ang nilakad natin sa gubat pero sulit naman. Hindi ito kapani-paniwala. Tingnan mo ng mas malapitan. Sa itsura nito, mukha itong Volkswagen Volvo GLE. Sobrang kalawangin na at ang dami ring parang abo ng bulkan sa ibabaw nito. Hindi ito nabubuksan.
Di mo na talaga mabubuksan, sobrang kalawang na. Nandyan pa ang manibela, buo pa ang dashboard at may kasamang leather na upuan. Sport edition pa, grabe. Parang lahat ng tao dito may sports car kahit saan kami pumunta. Tingnan din natin ang likod. Komportable sa likod, lahat ng kotse ng 80 at 90 magkamuka. Naisip ko kung pwede buksan ang trunk. Oh. Wala naman silang itinago, sobrang kakaiba. Sige, magsimula na tayong pumasok sa loob ng gusali. So ito ang basement at nandun ang garahe. Napakawalang laman dito, pero sa kabilang banda, maaaring maraming bagay ang nakabaon lang. Mukhang ito ang daan papuntang tabing dagat. Dati sigurong magandang tirhan ang bahay na ito. Ngayon, sana may paraan para makakyat sa itaas mula rito. Oo, talagang walang laman. At ang ibabang palapay. Sige, kailangan nating umakyat dito para ma-explore ang unang palapag. Grabe, ay nako, wala namang kahit ano. Lahat ay wasak na wasak na. Astig pa rin maipakita sa inyo mga tol. Pwede ninyong gamitin ang imahinasyon ninyo kung gaano karangya sana ang mansyong ito noon. Bawat kisame ay bumagsak na talaga. Hindi ako tatapak dito kasi hindi ko alam ang posibleng kaharapin. Ibig kong sabihin, nakikita nyo na kung nasaan ako. Parang patibong ng kamatayan ito kaya di ko nasusubukan. Wow, merong napakalumang makinang panahi. Literal na itong hardin ngayon sa dating kwarto. Lagi akong namamangha kapag nakakakita ng punong tumutubo sa ilang bahay dito. Nakarating na ako rito, nakakita ako ng ibang daan. Sa palagay ko papunta ito sa isa pang mansyon. Grabe, ang dami na namang tinik tulad dati. Wow, gusto ko sanang ipakita ang ari-arian na ito. Malaki ang pader nito at nakakandado pa ang gate. Pare, ang lupit ng driveway nila. Mukhang kailangan mo itong talunin. Hindi, sa tingin ko hindi naman. Sandali, parang may bakod sa paligid. Sa tingin ko, kailangan mo talaga itong talunin. Gusto mo bang makita akong gumawa ng magic? Isa, dalawa. Wow! Salamat, mukhang medyo magulo ka dito. Malaki siguro ang bahay ni Bruce Wayne dito. Bro, 10 kotse kasya sa parking. May sarili siyang paradahan sa harap ng mansion niya. At parang sobrang lapit niya sa dagat ngayon, grabe talaga. Maraming magagandang mansion ang malapit sa dagat kaya nandito kami para tingnan. Ang astig agad ng bahay pagpasok pa lang. Tingnan mo yung pasukan ng mansion na to. Grabe, Diyos ko, sobrang astig nito mga tol. Napansin ko na may mga tabla sa pinto dati at may mga tabla rin sa mga bintana. Ipinapakita na matapos ang pagsabog noong 1995 at 1997, noon umuwi ang mga tao para tiyaking ligtas ang kanilang bahay. Palagay ko, hindi na sila pinayagang makabalik at si Inang Kalikasan na ang naghari paglaon. Mukhang anumang sandali ay babagsak na yung bagay na yan. Grabe, nakakabaliw na may punong tumutubo na sa gitna ng lugar na to ngayon. Meron kang parang 2 hagdanan nun. Ayos din, gusto ko rin na parang open layout lahat dito. Nasa gitna talaga, ang dami mong espasyo at hindi ito nahahati ng kahit anong hallway. Narito ang banyo katabi lang ng main entrance. Kita mo kung gaano ito kaganda at ka-grand. Nandito pa rin ang wallpaper at marble dito. Grabe, pumapasok ako ngayon sa parang maliit nilang sala or main na living room nila. Nandiyan pa rin ang mga ito sa pader, nakasabit lahat. Ano kaya yon? Pero mukhang astig naman. At ang dahilan kung bakit gusto kong maglakad dito sa umpisa ay hindi lang para ipakita ito.
Pero dito mismo, makikita mo kung gaano karaming abo ng bulkan ang nasa paligid ng lugar na to. Tingnan mo kung gaano kataas yan. Parang masasabi ko siguro mga isang talampakan ng abo ng bulkan yan. Dati, bubuksan mo lang ang pintong ito at makakarating ka agad sa likod bahay na may dalampasigan. May mga video home system tapes din dito. Sigurado akong sira na ang mga ito. Hindi na siguro ito mare-recover. Sa tingin ko, ito na ang paborito kong abandonadong mansion. Parang ganito rin ang mga mansion sa Hollywood Hills. At saka, ang hagdanan ay gawa rin sa marmol. O may puno rin doon sa bandaron. Talagang tumutubo sa loob at marami ring mga pugad ng bubuyog. Tingnan mo yon, ang lalaki ng mga yon. Malamang nasa kisame yon dati. posibleng may kinalaman ang punong ito. Siguro nung nagsimulang lumaki ito, hindi na kinaya ng kisame ang bigat. Bago tayo umakyat, tingnan muna natin ang kwartong ito. Ito naman ang kusina na sapat ang laki. Inaasahan ko na mas malaki pa dito ang kusina para sa isang mansion. Pero sige, sapat naman ang espasyo dito para sa'yo. May natitira pa tayong sabon. Talagang nakakabaliw lang ito para sa akin. May mga gamit tayo dito. Seremonya ng pagtatapos sa American University of the Caribbean. Grabe. Yung nakatira dito ay nagtapos sa American University of the Caribbean. At ito ay isang liham ng paanyaya. Marami sila, nakakalungkot makita. Isipin mo kung nag-evacuate sila sa graduation na wala ang bahay at lahat ng gamit nila. Siguro ito yung daan papuntang balkonahe. Dating sliding door na lang ito na pinako para maisara. Pero tingnan mo dito sa pader, may dalawang painting. Sobrang abstract. Hindi ko nga alam kung sino ang artist nito. Tanong ko lang kung makikita pa yung pangalan dyan. Parang nakikita ko yung tag, so ito yung artist. Pero hindi ako sigurado kung sino ang artist na ito. Steven, parang Steven Kyle. Toto ito at malamang na nagkakahalaga ito ng daan-daan. Baka nga libu-libong dolyar pa. Alam mo naman kung gaano kahilig ang mayayaman sa sining nila. Steven Carroll. Sige, kung sakaling may alam kayo guys, mag-iwan lang kayo ng komento sa ibaba. Sobrang curious ako. Sana gumagana ang cellphone ko. Gusto ko sanang i-Google Lens ito para malaman ang presyo kaso walang signal. Ano ito? O, tingnan mo yan. Para siyang baraha na insik. Baraha ba yan? Patingin nga. Cassette pala, astig. Marami pa dito, oh. Ang alikabok, matagal nang walang naglinis nito. Oh, sa itsura pa lang mukhang parang Hong Kong talaga o baka pamilya ng Chino. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, Cantonese ang nakasulat doon. Pero maaring mali ako. Gusto ko talaga ang bukas na ayos ng lugar. Malamang dito mismo ang sala ninyo. Naiisip ko na lang parang may malaking television, malalaking mamahaling sofa. Sobrang gamit ko ang imahinasyon ko ngayon. Parang gusto ko tuloy tumira dito, sobra. May isa pang pasukan dito sa likod kung saan pwede tayong maglakad-lakad. At may kwarto rin pala. Alam mo, Tara, tingnan muna natin yung kwarto ng malapitan personal. Grabe. Ang daming abo ng bulkan ang pumasok dito. Mga 2 o 3 talampakan na lang ng buhangin ito ngayon. Dito sa isang kwarto, kulay rosas ang kama kaya pakiramdam ko baka babae ang natutulog dito. May nakakabit na banyo dito mismo. Pumagsak na ang bubong dito. Oh, may sarili ka palang maliit na balkonahe. Ayos yun. Pwede kang magkaroon ng sarili mong pribadong sulok. Makikita mo ang dagat. Ang sarap sa pakiramdam na katabi mo ang tunog ng mga alon. Nakaka-relax talaga. Siguro pwede akong maglabas ng upuan at umupo lang doon ng ilang oras, magmuni-muni at makinig sa mga alon. Napansin ko rin parang may maliit na gazebo doon. Wow, ang ganda nito. Napansin ko na dati sigurong maliit na hardin ito sa tabi ng hagdaang paakyat sa 3 palapag dito. Gusto ko yung ginawa nila doon kasi siguradong ang ganda tingnan habang naglalakad ka papunta sa kwarto mo. Siguro ito na ang pinakamataas na palapag dito. Kailangan nating tingnan yung kabilang side pagkatapos nito. May nakatagong kwarto ka pa dito. Salamin ba yan? Sige na nga.
Wow, ang laki ng walk-in closet. Mas maliit ito kaysa sa ibang kwarto pero ito siguro ang pinakatahimik sa mansion. May album. May mga larawan ba dito? Wala, mukhang wala naman. Wala. Tingnan mo to. Gusto ko sanang makita ang mga litrato ng pamilya. Pero tingnan mo ito, isang Chinese na kalendaryo. Ang daming ebidensya na nagpapakitang may pamilyang Chino na tumira dito. Ang daming pugad ng bubuyog. Gumagawa sila ng pugad kahit saan. Sige, unang palatandaan, pambabaeng kasuotan. May iba pang bagay dito. Mas marami pang cassette tape. Posibleng may recording ng dating nakatirang pamilya ang mga tape na ito. Astig siguro kung maproseso natin ito at makita kung ano ang pwedeng maisalba dito. Protektado naman sila. Pwede itong palda. Mukha itong bikini. Nandito pa ba ang sipilyo? Ang ganda nito, may sarili kang maliit na patio o balkonahe para lang sa'yo dito sa taas. Malamang nakita nila na nag-aalburuto na ang bulkan bago pa sumabog dito. Kakatapos lang nating mag-ikot sa side na to. Ngayon, punta naman tayo dito. Merong singer system dito, parang isang uri ng motor. May naka-frame dito na mukhang mahalagang makita. Posibleng siya ang dating may-ari ng mansyon. Naka-frame siya kaya siguro mahalaga talaga ito. Suklayin mo ito. Ay, leche. May ilang dumi na pumasok sa loob. At ganun din ang nangyari ulit. Wala kang makikita. Malaki itong kwarto pero ang ikinagulat ko ay yung napakalaking pugad ng putakti. Nakikita ko ngayon ang 3 pugad ng putakti o baka mas marami pa. Hindi na talaga ako pupunta rito tuwing tag-init. May mga damit ka pa rito. Grabe, may mga pugad pa ng bubuyog dyan. Heto ang banyo, ang laki at napakasosyal. Ayos ito may standing shower siya at nandito ang bathtub. Alam mo, gusto ko nahiwalay sila. Ay, ano ba yan? Sige, may butiki at 2 palaka. Literal na naglabang kayo sa hot tub na to, malamang namatay ka pa. Paglingon ko, nakita ko itong kalendaryo na may petsang Pebrero 1995, literal na taon ng paglikas. May naiwan pang mga sapatos. Dalawang lang ba ito? Parang sertipiko ito mula sa lupon ng mga tagapangasiwa ng Amerikanong Universidad ng Caribbean. Ang Honorary Doctor of Humanities degree, literal ko na bang hawak ngayon? May selyo ng pag-aproba kaya si David R. Peterson ang dating nakatira rito. Hindi nila ito kinuha. Hindi ako makapaniwala. Hawak ko ngayon ang diploma ng ibang tao. Gumagawa ba sila ng kopya nito? Paano mo naiiwan ang ganong bagay? Una ko lang nakita ang diploma ng universidad sa loob ng gusali ng lalaki. Siguro ito na sana ang pinakamagandang kwarto dito. Susubukan kong makarating hanggat kaya ko. Tingnan mo, may bagong punong tumutubo. Siguradong hindi talaga natin madaanan yan. Sobrang grabe na yan. Heto ang banyo. Grabe, ito na siguro ang pinakamarangyang kwarto dito kahit lahat ng kwarto ay magaganda at bongga. Pero itong kwarto na to, nasa kanto siya ng bahay. Sa kanan mo nandun ang beach, kaya siguro ikaw ang may pinakamagandang tanawin. Siguro ito ang may pinakamagandang tanawin sa lahat ng kwarto kahit may mga damit pa rin dito. Salamat sa panonood ng paglalakbay ko sa Montserrat. Talagang minsan lang sa buhay ang biyahe na ito at nagpapasalamat ako sa inyo at syempre kay God dahil pinayagan niya akong maranasan at maitala ito.
Hindi ako masyadong nag-video sa huling araw pero naging emotional ang pag-alis ko sa isla. Alam mo, lagi kong naiisip, babalik pa kaya ako? Hindi ako sigurado, pero kung gusto nyo akong bumalik, sabihin lang sa comments. Baka balang araw ay makakuha ako ng permiso para mas malalim na ma-explore ang exclusion zone, pero gaya ng nakita nyo, sobrang higpit ng mga patakaran doon. Ako si Amen Salamat sa suporta. Mahal ko kayo. Kita tayo ulit. Peace at salamat sa panonood.